isang mag-aaral mula sa isang nangungunang unibersidad sa Amerika ang nagpumilit na maglakbay sa Pilipinas sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kaibigan. Paano nga ba siya naging ganoon kalapit sa Pilipinas? Si Emily Johnson, isang summa cum laude na mag-aral ng Business Administration sa Stanford at kasama sa 30. Under 30 Future Leaders ang Forbes, ay may itinatagong lihim sa loob ng 5 taon na hindi niya kailanman ibinunyag kaninuman. 5 taon na ang nakalilipas noong siya ay isang high school student pa lamang sa isang educational tour sa Pilipinas. Muntik na siyang harapin ang isang krisis ng pumutok na appendix. Isang 17 taong gulang na dalaga na nagkasakit sa ibang bansa na walang health insurance. Ngunit ang nagligtas sa kanyang buhay ay isang ospital sa Pilipinas. Sa Amerika, ang karaniwang gastos sa operasyon ng appendectomy ay nasa 30,000 hanggang 50,000 o humigit kumulang 1.7 hanggang 2.8 milyong piso. Ngunit ang bill na natanggap niya ay nagkakahalaga lamang ng 40,000, wala pa sa 1,040 ng gastos sa Amerika, ang bansang dati niyang pinaniniwalaan na lider sa larangan ng medikal. Mula sa araw na iyon, ang Pilipinas ay naiukit na ng malalim sa puso ni Emily. Makalipas ang 5 taon, inanyayahan ni Emily ang kanyang mga kaibigan sa universidad na magbakasyon sa Pilipinas. Ngunit ang natanggap niya ay malamig at mapanghusgang mga salita. Hindi ba't iyan ang bansa na laging may kaguluhan sa politika? Hindi ba't underdeveloped ang kanilang healthcare system? Mas maganda pa sa Japan o Europa. Sa gitna ng kamangmangan ng kanyang mga kaibigan, paano niya sila makukumbinsi na bisitahin ang Pilipinas? At paano babaguhin ng kanilang 72 oras na paglalakbay sa Pilipinas ang kanilang buhay magpakailanman? Hello, ako si Emily Johnson, 22 taong gulang, isang second-year student sa Stanford University, kumukuha ng Business Administration. Marami ang tumitingin sa akin bilang isang henyo na nasa landas ng tagumpay mula sa pagiging Student Council President noong high school, nagwagi sa national debate competitions, hanggang sa pagpasok sa Stanford na may pinakamataas na marka. Sa panlabas, ang buhay ko ay tila perpekto. Ngunit may isang lihim sa aking buhay na hindi ko kailanman sinabi kaninuman. Ito ay isang kwento na nangyari 5 taon na ang nakalilipas noong ako ay 17. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, wala ako rito ngayon. Noong mga panahong iyon, ang aming pamilya ay dumaranas ng pinakamalalang sitwasyon. Ang negosyo ng aking ama ay ganap na bumagsak, isang matagal na epekto ng 2008 financial crisis na umabot hanggang 2019. Ang construction company ng aking ama ay nagsara sa isang iglap. Mula sa pagiging middle class, ang aming pamilya ay naging mahirap. Kinailangan naming lumipat mula sa isang malaking bahay sa Texas patungo sa isang maliit na apartment sa labas ng L.A. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang pagkawala ng aming health insurance. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng walang health insurance sa Amerika? Ibig sabihin nito, kahit simpleng lagnat lang, hindi ka maaaring pumunta sa doktor para lang makakuha ng reseta para sa pain reliever. Ang check-up fee pa lang ay aabot na sa 500. Ang tanging magagawa mo ay tiisin ito gamit ang Tylenol na binili sa pharmacy. Masakit ang ngipin? Titiisin mo. Masakit ang tiyan? Titiisin mo. Ang ospital ay naging lugar na para lamang sa mayayaman. Noong panahong iyon, nag-aral ako ng mabuti. Ang scholarship ang tanging pag-asa ng aming pamilya. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga araw-araw para mag-aral. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho ako ng part-time sa isang fast food restaurant. Bawat dolyar na kinikita ko, ibinibigay ko lahat sa aking ina. Iyon lang ang tanging paraan na makakatulong ako sa aking pamilya. Sa gitna ng sitwasyong iyon, inanunsyo ng aming paaralan ang isang educational tour sa Pilipinas. Ito ay isang cultural exchange program sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nag-aalok ng full scholarship sa 30 estudyanteng may matataas na marka. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Libre lahat airfare, accommodation, pagkain. Siyempre, napili ako. Iyon ang unang beses kong sumakay ng eroplano, kakagawa ko lang din ng pasaporte noon. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas.
Ang alam ko lang ay isa itong bansang may magagandang dalampasigan at isang pagkaing tinatawag na adobo. Hindi ako interesado sa kanilang pop culture o mga teleserye. Hindi rin ako partikular na mahilig sa pagkaing Asyano. Hindi ko pa nga matukoy ang pagkakaiba ng pagkaing Tsino, Hapon at Pilipino. Sumama lang ako dahil ito ay isang benepisyo mula sa scholarship, isang libreng paglalakbay sa ibang bansa, wala nang higit pa roon. Ang una kong impresyon sa Ninoy Aquino International Airport na iya ay sabihin na nating kahanga-hanga. Pagkatapos ng mahabang 14 na oras na biyahe, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalinis at kaayos ang paliparan kung ikukumpara sa gulo ng Los Angeles International Airport LAX. Para kaming nasa ibang mundo. Ang sahig ay walang alikabok at ang mga banyo ay walang mabahong amoy. Ang lahat ng staff ay nakangiti at matulungin. Ang mga sign sa Ingles ay nasa lahat ng dako. Ngunit kahit noon, hindi pa rin natitinag ang aking paniniwala na ang Amerika ang pinakamahusay sa lahat. Isang magandang palamuti lang na airport, iyon lang ang naisip ko. Ang problema ay nagsimula sa ikatlong araw ng aming tour. Habang binibisita namin ang makasaysayang pader ng Intramuros sa Maynila, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit sa kanang bahagi ng aking tiyan, parang sinasaksak. Noong una, inakala kong dahil lang ito sa maanghang na almusal na Pilipino na kinain ko. Sa Amerika, bihira akong kumain ng maaanghang o malalasang pagkain, ngunit lalo pang lumala ang sakit. Nagsimula akong pagpawisan ng malamig at nahirapan na akong maglakad. Sa huli, bumagsak ako sa hagdanan ng San Agustin Church. Agad na tumawag ng ambulansya ang aming guro. Ang huling naaalala ko ay ang imahe ng mga paramedic na tumatakbo palapit at ang aking sarili na nanginginig sa takot dahil wala akong maintindihan sa Tagalog. May tinatanong sila pero wala akong naintindihan. Kahit na sinabi ko sa Ingles na, "I have a pain here," tumango lang sila. Mamamatay na yata ako mag-isa sa ibang bansa, iyon talaga ang naisip ko. Hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Ganito na lang ba magtatapos ang buhay ko? Sa loob ng ambulansya, napaiyak ako. Pagdating sa emergency room ng ospital, pinalibutan agad ako ng isang team ng mga doktor. CT scan, blood test, ultrasound lahat ay nangyari ng napakabilis sa isang ER. Sa Amerika, kailangan mong maghintay ng ilang oras para lang sa isang pagsusuri. Ngunit dito, wala pang 30 minuto, tapos na ang lahat. Kinausap ako ng doktor sa Ingles. "Emily, your appendix is in bad shape. It's acute appendicitis. We need to operate immediately. If we wait any longer, it might rupture." Sa sandaling iyon, ang pumasok sa isip ko ay ang gastos sa ospital. Alam ko na kung magpapa-opera ako ng appendix sa Amerika nang walang insurance, ang gastos ay hindi bababa sa 30,000 o humigit kumulang 1.7 milyong piso. Kung komplikado ang kaso, maaaring umabot pa ito sa talam 55. Paano makakahanap ng ganoong kalaking pera ang aming pamilya na baon na sa utang dahil sa pagkalugi ni Papa? Ang takot na kung magpapa-opera ako ay tuluyan ng malulubog sa kahirapan ang aming pamilya ay bumalot sa akin. Umiyak ako at sinabi sa doktor, "Hindi po ako magpapa-opera. Pwede po bang umuwi na lang ako sa Amerika para doon magpa-opera?" Umiling ang doktor na may seryosong mukha. "Kapag pumutok ang appendix mo, magiging peritonitis ito. Maaari kang magkaroon ng sepsis. Sa pinakamasamang kaso, maaari itong ikamatay. Ngayon, kung ooperahan ka, isang simpleng laparoscopic surgery lang ito. Pero kung pumutok na, kailangan nating gawin ang isang open surgery at mas matagal ang recovery mo." Tumawag ang aking guro sa aking mga magulang sa Amerika. Narinig ko ang pag-iyak ng aking ina sa kabilang linya. "Emily, ayos lang yan, anak. Magpa-opera ka na. Ang pera, hahanapan natin ng paraan. Ang buhay mo ang pinakamahalaga." Si Papa naman ay tahimik lang. Narinig ko rong kanyang katahimikan sa telepono. Alam ko kung gaano kabigat ang katahimikang iyon at alam kong nakakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Nang gabing iyon, sa isang kama sa ospital sa ibang bansa, nanalangin ako sa Diyos sa unang pagkakataon sa aking buhay. "Panginoon, pakiusap. Huwag niyo na pong hayaang mas lalo pang mahirapan ng aming pamilya. Kahit magkano pa ang maging bayarin sa operasyon,
Babayaran ko po ito habang buhay. Pakiusap, protektahan niyo po ang aking pamilya. Ang operasyon ay naging matagumpay. Isang laparoscopic surgery kaya mayroon lamang 3 maliliit na tahi sa aking tiyan at mabilis ang paggaling. Nang magising ako mula sa anesthesia, nakanggiting sinabi ni Dr. Emily, the surgery was successful. Your appendix is out. Just rest for another day and you can go home. Ngunit kahit nakahiga sa kama, hindi pa rin ako mapakali. Ang takot sa kung magkano ang magiging bill ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang mga kwentong narinig ko sa Amerika ay umuulit sa aking isipan. 30,000 para sa operasyon, 30,000 kada araw para sa kwarto, hiwalay na bayad para sa anesthesia, hiwalay na bayad para sa facility use. Lahat-lahat, baka lumampas pa sa 5,000. Para sa isang 17 taong gulang, ito ay isang napakalaking takot na hindi kayang dalhin. Kinabukasan, pagkatapos ng operasyon, isang nurse ang pumasok sa aking silid. May sinabi siya sa Tagalog, pero wala akong naintindihan. Isang volunteer interpreter sa tabi ko ang nagsabi, Emily, he says you can prepare to go home. You can be discharged today. Nagulat ako. Sa Amerika, pagkatapos ng appendectomy, kailangan mong manatili sa ospital ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw. Minsan, pinapatagal pa ng 1 linggo para obserbahan ang mga komplikasyon. Siyempre, ang bayad sa kwarto ay tumataas din. 1 araw lang at pwede nang umuwi? Naramdaman kong may mali. Pinalalayas ba nila ako dahil wala akong pera? O baka naman dinidiskrimina ako dahil dayuhan ako? Ang mga nakakabahalang kaisipang iyon ay pumasok sa aking isip. Tinanong ko ang interpreter, talaga po bang pwede na akong umuwi? 1 araw pa lang po ang nakalipas. Sumagot ang interpreter nang nakangiti. Mabilis po ang recovery sa laparoscopic surgery. Dito po sa Pilipinas, karaniwan na ang 1 o 2 araw na pahinga tapos uwi na. Kung maganda ang lagay, minsan sa parehong araw pa lang ay pwede nang umuwi. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang sumunod. Nang matanggap ko ang bill mula sa cashier, kinailangan kong paulit-ulit na tingnan ang mga numero. Nakasulat sa Philippine peso at ang kabuuang halaga ay nasa 3,000 nilong. Tinanong ko ang interpreter, ito na po ba lahat? Kasama na po ba ang bayad sa operasyon, sa kwarto, sa mga test, sa anesthesia, sa lahat ng gamot? Tumango ang interpreter, opo, kasama na po lahat. Mula sa emergency room, CT scan, blood tests, surgery, anesthesia, hospital room, pagkain, at lahat ng gamot. Ang Pilipinas ay may dekalidad at abot-kayang pribadong sistemang medikal. Kahit mga dayuhan ay maaaring makakuha ng paggamot sa makatwirang halaga. Napaupo ako at napaiyak doon mismo. 40,000. Sa dolyar, humigit kumulang 700 lang yon. Kung parehong operasyon sa Amerika, ang gastos ay nasa 30,000 o baka umabot pa sa 10,000. Isang pagkakaiba na 40 hanggang 70 beses. Hindi ako makapaniwala na ang gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas ay mas mura ng ganito kalaki kaysa sa Amerika. Nalaman ko, kalaunan, na ang gastos sa appendectomy sa Pilipinas ay napakamakatwiran kumpara sa maraming developed countries. Ayon sa datos mula sa International Medical Travel Journal, sa Amerika, ang gastos ay nasa 14,000. Sa Australia, 5,600. Sa Switzerland, 5,800. Sa Canada, $6. Ngunit sa Pilipinas, para sa isang kasong tulad ng sa akin sa isang nangungunang pribadong ospital, napakababa pa rin. At ginamit pa ang pinakamodernong laparoscopic surgery technology na halos walang iniwang peklat. World-class medical technology sa pinakaabot-kayang presyo. Paano ito naging posible? Nang tawagan ko ang aking ina, noong una ay hindi siya naniwala. Paano nangyari yan, anak? Baka naloloko ka lang? Baka may darating pang ibang bill? Sa Amerika, karaniwan na may mga karagdagang bill na ipinapadala ilang buwan pagkatapos ng operasyon mula sa anesthesiologist, facility fees, professional fees ng doktor, pathology tests, lahat ay hiwa-hiwalay. Minsan, aabot sa 5 o 6 na magkakaibang bill, ngunit walang ganoong nangyari. I-40,000 ang kabuuan. Walang karagdagang bill, walang hidden charges. Kayang-kaya itong bayaran ng aming pamilya.
Umiiyak na sinabi ng aking ina, "Salamat sa Diyos." "Emily, napakasuwerte mo na sa Pilipinas ka nagkasakit." Kinuha ni Papa ang telepono. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. "Emily, patawarin mo si Papa. Kahit insurance ay hindi ko na ibigay sa iyo." Sumagot ako habang lumuluha, "Hindi niyo po kasalanan pa. Iniligtas po ako ng Pilipinas." Noong mga sandaling iyon, ang nurse na nag-alaga sa akin ay dumaan sa aking silid para magpaalam. Sa medyo pautal-utal na Ingles, sinabi niya, "Emily, get well soon. The Philippines is your friend." "Emily, gumaling ka agad. Ang Pilipinas ay kaibigan mo." Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon habang buhay. The Philippines is your friend. Isang bansa na nagbigay ng pinakamahusay na paggamot sa isang dayuhang estudyante na walang pera, naningil ng makatwirang halaga at nagbigay pa ng mainit na mga salita. Noong araw na iyon, naramdaman ko na may utang na loob ako sa Pilipinas, isang utang na kailangan kong bayaran balang araw. Sa natitirang mga araw ng aming tour, nagpagaling ako sa Maynila hiwalay sa aking mga kaklase. Nanatili ako sa isang guest house malapit sa ospital. Pinagmamasdan ang mga kalsada ng Maynila mula sa bintana. Ang malinis na kalsada, ang maayos na trapiko, ang kaligtasan na maaari kang maglakad-lakad kahit sa gabi. Hindi ito ang Asya na aking inaakala. Ibang-iba ito sa imahe ng Asya na ipinapakita sa balita sa Amerika. Pagka-uwi ko, mas lalo pa akong nag-aral ng mabuti. Ayokong sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Gumigising ako ng mas maaga para mag-aral at mas lalo pang gumanda ang aking mga marka. Nang matanggap ko ang balita na nakapasa ako sa Stanford, ang unang pumasok sa isip ko ay ang ospital na iyon sa Pilipinas. Balang araw, babalik ako para magpasalamat. Iyon ang ipinangako ko sa aking sarili. At makalipas ang 5 taon, sa wakas ay nakagawa ako ng pagkakataon upang tuparin ang pangakong iyon. Ngunit may mga hindi inaasahang hadlang na naghihintay. Sa spring semester ng aking 2nd taon sa universidad, iminungkahi ko sa aking roommate na si Jessica at sa iba pa naming kaibigan na magbakasyon sa Pilipinas sa summer break. Si Jessica ay anak ng isang mayamang pamilya sa Manhattan, New York. Ang kanyang ama ay isang executive sa Goldman Sachs sa Wall Street. Mula pagkabata, halos taon-taon siyang nagbabakasyon sa Europa, Paris, London, Rome, Barcelona. Ang kanyang Instagram ay puno ng mga larawan mula sa kanyang mga paglalakbay sa Europa. Nang iminungkahi ko ang Pilipinas, kumunot ang noo ni Jessica. "Pilipinas? Seryoso ka? Hindi ba't iyan ang bansa na laging may issue sa politika? Nakikita ko sa balita sa TV. Hindi ba delikado doon?" Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon. "Ligtas sa Pilipinas, Jessica. Ang crime rate sa Metro Manila ay mas mababa pa kaysa sa New York. Ligtas maglakad mag-isa sa gabi doon." Ngunit suminghal lang si Jessica. "Emily, alam kong baka may romantikong ideya ka tungkol sa Asya, pero maging realistic tayo. Sa parehong budget, hindi ba't mas maganda sa Paris o Rome? Doon nagmula ang sining at kultura." Sumali rin si Olivia, isa pa naming kaibigan. Si Olivia ay isang pre-med student sa Harvard. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga espesyalistang doktor sa Massachusetts General Hospital. Kaya't mula pagkabata, itinuro sa kanya na ang sistemang medikal ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Narinig ko na underdeveloped pa rin daw ang healthcare system ng Pilipinas. Bukod sa boxing at pagkain, ano pa bang interesante doon? At saka, yung magulong politika nila, sabi niya, nang may pang-aalipusta. Si Sofia, isa pa naming kaibigan, ay tumingin sa kanyang smartphone at nagsalita. Si Sofia ay isang mass communication student sa UCLA. Sinearch ko ang tungkol sa Pilipinas. Sabi rito, isa raw sila sa may pinakamataas na rate ng road accidents sa mundo. Mukhang hindi gaanong masayang bansa. Anong gagawin natin doon? Ang mga salitang iyon ay nagpainit ng ulo ko. Ngunit kasabay nito, napagtanto ko na 5 taon na ang nakalilipas, ganoon din ako. Ang imahe ng aking sarili na walang alam tungkol sa Pilipinas, ngunit puno ng prejudice ay bumalik sa aking isipan. Ang Asya ay pare-pareho lang, underdeveloped at delikado. Ganoon din ang inisip ko noon. Huminga ako ng malalim
at ikinuwento ang isang bagay na hindi ko pa sinasabi kanino man. Mga kaibigan, sandali. May kailangan akong ikuwento sa inyo. Ito ay isang bagay na nangyari noong high school ako. Ikinuwento ko ang lahat, ang pagkalugi ng negosyo ng aking ama, ang kawalan ng health insurance, ang krisis ng appendicitis sa gitna ng tour sa Pilipinas, at ang 40,000 na bill sa ospital na natanggap ko mula sa isang ospital sa Pilipinas. At ang katotohanan na kung sa Amerika nangyari ang parehong operasyon, ang gastos ay aabot sa 30,000 hanggang 10,000. Noong una, hindi naniwala ang aking mga kaibigan, sabi ni Jessica. Teka, ibig sabihin, ang operasyon na maaaring magkahalaga ng 30,000 sa Amerika ay binayaran mo lang ng 700 sa Pilipinas? Paano nangyari yon? Siguradong may kulang sa kwento. Kinuha ko ang aking smartphone at ipinakita sa kanila ang datos, ang mga statistics na naghahambing ng gastos sa pagpapagamot sa iba't ibang bansa. Mga artikulo tungkol sa tagumpay ng Pilipinas bilang isang medical tourism hub at ang balita na milyon-milyong dayuhang pasyente ang nagpapagamot sa Pilipinas taon-taon. Ipinakita ko rin sa kanila ang impormasyon na ang mga pribadong ospital sa Pilipinas ay kabilang sa mga may pinakamataas na antas ng teknolohiyang medikal sa mundo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng aking mga kaibigan. Si Olivia, bilang isang pre-med student, ay nagpakita ng partikular na interes. Laparoscopic surgery ang ginawa sa'yo? Anong ospital yun? Na-check mo ba ang qualifications ng medical team? Sinabi ko ang pangalan ng ospital at agad na nagsaliksik si Olivia. Teka, ang ospital na ito ay JCI accredited. Ito ay isang international standard accreditation katulad ng mga ospital sa Amerika at mayroon silang mga doktor na nagtapos sa Johns Hopkins. Ang JCI o Joint Commission International ay ang pandaigdigang akreditasyon para sa mga ospital na kilala bilang isa sa pinakamahigpit na pamantayan sa kalidad ng serbisyong medikal sa buong mundo. Kahit ang mga sikat na ospital sa Amerika ay nagsusumikap na makuha ang akreditasyong ito. Kumunot ang noo ni Olivia. Mura ang bayad pero kalidad na katumbas ng Amerika? Hindi ito itinuturo sa med school. Kakaiba, ipinaliwanag ko. Ang Pilipinas ay may isang highly competitive na pribadong sistema ng ospital. Ito ang nagpapanatili sa presyo na abot kaya, ngunit kailangang mataas ang kalidad ng serbisyo para makaakit ng mga pasyente, lalo na mga dayuhan. Hindi maaaring basta-basta magtakda ng presyo ang mga ospital tulad sa Amerika. Iyon ang dahilan kung bakit mura ang presyo pero world-class ang teknolohiya. Ang mga doktor ay may malawak na karanasan dahil marami silang nagagamot na pasyente. Sumabat si Jessica, pero sa aspeto ng kultura, malamang boring pa rin. Ang Europa ay may sining at kasaysayan, ang Louvre, ang Colosseum, ang Eiffel Tower. Ano naman ang mayroon sa Pilipinas? Lechon? Sumagot ako. Ang K-drama na pinapanood mo, tulad ng Crash Landing on You, ay mula sa Korea. Ngunit alam mo ba kung saan galing ang mga pelikulang tulad ng General Luna o On the Job na kinilala sa buong mundo? Kilala mo ba si Lea Salonga, ang international star ng Broadway? O si Manny Pacquiao? Yan ang Pilipinas. Ang kulturang tinatangkilik natin araw-araw, isang bahagi niyan ay mula rin sa Pilipinas. Natahimik sandali si Jessica. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na napagtanto niyang marami na pala siyang nakonsumong kulturang Pilipino. Tumango si Sofia. Oo nga, 3 beses ko na pinanood ang General Luna. Ngunit ang tunay na nagpabago ng isip nila ay nang ilabas ko ang aking huling alas. Ipinakita ko sa kanila ang isang video ng isang night market sa Pilipinas sa aking smartphone. Isang video na puno ng mga food stall, mga nag-iihaw ng isaw at pork barbecue, nagluluto ng kwek-kwek, at may mga nagtitinda ng halo-halo. Ito ay isang paraiso para sa mga food lover. Lumaki ang mga mata ni Jessica. Teka, night market yan. Hindi isang food court sa mall? Sa Amerika, kung hindi food truck, mga restaurant lang sa mall ang pagpipilian, pero ibang-iba ito. Daan-daang klase ng pagkain. Sa wakas, pumayag ang aking mga kaibigan, ngunit may kondisyon, sabi ni Olivia. Sige, sasama kami. Pero kung exaggerated ang mga sinasabi mo, sa eroplano pabalik, babagsak ka sa akin.
tumpak para sa isang pre-med student. Sumagot ako ng may kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala. 72 oras lang sapat na. Ang pananaw ninyo ay magbabago magpakailanman. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, isang hapon ng Hunyo. Pagkababa pa lang ng eroplano, nagsimula ng magreklamo si Jessica. Labang 14 oras na biyahe, nakakamatay. Ang pagkain sa eroplano, wala lang. Gusto ko nang pumunta sa hotel, maligo at magpahinga. Ngunit pagdating namin sa immigration, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Unang nagsalita si Olivia, "Uy, bakit ang bilis dito? Tuloy-tuloy ang pila." Sa mga airport sa Amerika, ang immigration ay karaniwang inaabot ng hindi bababa sa 1 oras. Sa LAX, minsan higit pa sa 2 oras. Mahabang pila, mabagal na proseso at maraming tanong. Ngunit iba sa NAIA. May mga automated e-gates. Iscan lang ang passport at fingerprint tapos nasa loob ng 30 segundo. Nagtatakang sinabi ni Jessica, "Teka, yun na yon? Walang tanong? Hindi man lang tinanong kung marunong tayong magtagalog?" Tumawa ako at sumagot, "Welcome to the Philippines Smart System. Kung kayang gawin ng makina, ipaubaya sa makina." Ito ang bansa ng kahusayan. Habang naglalakad kami sa airport, lumingon-lingon si Sofia. "Wow, bakit ang linis dito? Makintab ang sahig." Sa LAX, puno ng mancha ng chewing gum at alikabok. Sa katunayan, ang NAIA, lalo na ang mga bagong terminal, ay madalas na kinikilala para sa kalinisan at kaayusan nito. Ang ikalawang impresyon ay nangyari sa baggage claim. Nang magsimulang lumabas ang mga bagahe, napasigaw si Olivia, "Teka, bakit parang kakaiba ang bagahe ko?" Inilagay ng staff ang mga bagahe na nakaharap ang pangalan sa labas para madaling makita. Ang mga staff sa airport sa Pilipinas ay madalas na nagpapakita ng maliliit na detalye ng pag-aalaga para mapadali ang buhay ng mga pasahero. Ibang-iba sa Amerika kung saan ang mga bagahe ay basta na lang inihahagis at minsan ay nasisira pa. Bumulong si Jessica, "Impressive to. Hindi pa ako nakakita ng airport na inaayos ang mga bagahe para sa mga pasahero." Pagkalabas namin ng airport, dumaan kami sa banyo at dito nangyari ang isang malaking bagay. Lumabas si Olivia mula sa banyo at sumigaw, "Emily, ang banyo dito may bidet at libre pa." Nakapasok na ba kayo sa banyo ng airport sa Amerika? Ang mga pinto ay may malaking siwang sa ilalim, halos 30 centimeters kaya kitang-kita ang paa ng nasa loob. Walang privacy. Ang kalidad ng toilet paper ay pangit. Minsan, ubos pa ang sabon. Ang bidet? Pangarap lang. Ngunit ang banyo sa NAIA ay parang sa isang 5-star hotel. Malinis, kumpleto sa gamit. Sabi ni Jessica, ang high-tech ng control panel, may English, Japanese at Chinese instructions. Inaalagaan ng Pilipinas ang mga dayuhan sa bawat detalye. Kahit sa banyo ay may mga multilingual na gabay. Nag-selfie si Sofia. "Kailangan kong i-post to sa Instagram. Mas maganda pa sa hotel ang banyo ng airport." Sumakay kami ng premium P2P bus papuntang Maynila. Pagkasakay pa lang, humanga na naman si Olivia. "Wow, may wifi sa bus, hindi kailangan ng password, at ang bilis." Ipinaliwanag ko, ang Pilipinas ay isang bansang malakas sa IT, may 4G at 5G sa buong bansa. Kahit nasa tren ka, sa tuktok ng bundok, o sa ilalim ng tunnel, walang lugar na walang internet. Kinuha ni Jessica ang kanyang smartphone at nag-Instagram. Totoo nga, sa probinsya sa Amerika, minsan walang signal. Pero dito, pwede kang mag-stream ng video habang nasa expressway. Kahit 4K sa YouTube, hindi nagbu-buffer. Ang mga upuan sa bus ay nagpagulat din sa aking mga kaibigan, sabi ni Sofia. Ang luwang at lambot ng upuan. Ang mga bus sa Amerika, matigas at masikip. At bakit ang tahimik dito? Sakto lang ang lamig ng aircon. Sa labas ng bintana ng bus, lumitaw ang tanawin ng Pilipinas. Malinis at maayos na mga kalsada, matatayog na gusali, nakatabi ng mga luntiang lugar. Sabi ni Olivia, mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Akala ko magulo at makalat ang Asya. Dito, magkasama ng maayos ang mga skyscraper at kalikasan. Napangiti ako, simula pa lang ito. Ang tunay na sorpresa ay hindi pa dumarating. Nang huminto ang bus sa isang stopover sa Slex,
Inanunsyo ng driver, 15 minutong break po. Pwede pong gumamit ng banyo at kumain. Walang ganang sinabi ni Jessica. Magbabanyo lang ako. Siguradong wala namang kaibahan sa mga rest stop sa Amerika. Baka may vending machine lang ng soda. Ngunit pagkababa pa lang ng bus, napanganga ang aking mga kaibigan. Isang hilera ng mga food stall sa harap ng modernong gusali. May maliit pang hardin sa tabi ng parking. Lahat ay maliwanag na parang araw. Pautal-utal na sinabi ni Jessica, "Emily, rest stop ba to? Hindi isang mall? May food court?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo, ito ang stopover ng Pilipinas. Pasok tayo." Opisyal nang nagsimula ang 72 na oras na paglalakbay ng aking mga kaibigan sa Pilipinas. Pagkapasok pa lang sa stopover, natigilan si Olivia. "Ano to? Food court? Parang nasa basement ng isang luxury mall." Binilang niya at sinabi, "Siguro may higit 20, baka 30, pagpipilian na pagkain. Isipin ninyo ang isang rest stop sa isang expressway sa Amerika. Mayroon lang mga fast food chain tulad ng McDonald's, Subway o Taco Bell o isang vending machine. Kung swerte, baka may Starbucks. Ngunit ibang-iba ang stopover sa Pilipinas. Mayroong lugaw, tapsilog, liempo, sinigang, chicken inasal, pork BBQ, halo-halo, chocnut, polvoron, fresh fruit shakes. Sa isang sulok, may nagiihaw ng baboy. Sa isa pa, may nagluluto ng mami. Sa isa pa, may nagpiprito ng manok. Amoy pa lang, nakakagutom na. Ipinaliwanag ko ang iba't ibang pagkain. Ito ang pork BBQ, marinated na baboy na tinuhog at inihaw. Masarap kainin kasama ng kanin. Nakaka-addict. Ito naman ang kwek-kwek, parang corn dog sa Amerika, pero itlog ng pugo na binalutan sa orange na batter. Kumunot ang noo ni Jessica. Street food? Mukhang hindi masyadong malinis. Pass muna ako. Ngunit si Olivia ay lumapit at umorder. Susubukan ko, nandito na rin lang tayo. Isang pre-med student, matatakot sa pagkain? Isang set ng pork BBQ ang inihain. Nagkakahalaga lang ng go 100, wala pang 2 pero marami na. Kumuha si Olivia ng isa at maingat na kinagat. Lumaki ang kanyang mga mata. Wow, ang sarap nito. Malambot, manamis-namis at maalat-alat. Anong lasa to? Habang kumakain, ipinaliwanag ko, pwede itong almusal, merienda, sikat na sikat ito. Sa huli, sumubok din si Jessica. Nagbago ang kanyang mukha. Inaamin ko, mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Napakalambot at malasa. Sunod ay ang halo-halo. Nakita ni Jessica ang presyo at napasigaw, "Teka, ay 120 lang to, wala pang 250. Sa Amerika, kung bibili ka ng ganitong kalidad na dessert, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa pinto 4 hanggang 12 at kailangan mo pang hanapin sa isang magandang restaurant. Pero dito sa isang stopover sa Pilipinas, wala pang 250, may masarap ka ng halo-halo." Sumubo si Olivia at humanga. Ang tamis ng mga sangkap, ang sarap ng gatas at yelo. Ito ba ang merienda sa expressway? Sa Amerika, kailangan mong pumunta sa isang Filipino restaurant para makakain ng ganito. Walang tigil sa pagkuha ng litrato si Sofia. Kailangan kong i-post to sa Instagram. Ang level ng mga stopover sa Pilipinas ay sobrang galing. Tumawa ako at sinabi, ang mga stopover sa Pilipinas ay bahagi ng paglalakbay. Hindi lang ito lugar para magpahinga, kundi isang lugar para ma-enjoy ang pagkain. Bawat lugar ay may kanya-kanyang specialty. Nag-enjoy ang aking mga kaibigan sa pagpili ng pagkain. Sinubukan nila ang longganisa, isang uri ng sausage na may bawang. Sabi ni Jessica, kung ibebenta to sa Amerika, siguradong sisikat. Bakit walang ganito sa Amerika? Puro hotdog lang. Bago sumakay ng bus, dumaan kami sa banyo. Humanga na naman si Olivia. Ang linis din ng banyo dito. Stopover lang pero parang kalidad ng airport. May hand lotion pa sa lababo. Kilala ang mga banyo sa stopover sa Pilipinas sa kanilang kalinisan. May mga staff na naglilinis 24,007. Kumpleto sa gamit toilet paper, sabon, hand lotion. Kung ikukumpara sa mga banyo sa stopover sa Amerika, langit at lupa ang pagkakaiba. Bumulong si Jessica. Ang mga stopover sa Amerika, nakakatakot pumasok. Pero dito, parang lobby ng hotel. Walang amoy, hindi basa ang sahig.
dinala ko ang aking mga kaibigan sa isang tindahan ng pasalubong. Ano to? Tanong ni Olivia. Ang mga stopover sa Pilipinas ay mayroong lugar para sa mga lokal na produkto o pasalubong. Kung nasa Pampanga ka, mayroong Silvanas. Kung nasa Bicol, may pili nuts. Hindi lang ito pagkain at pahinga, kundi isang paraan para maranasan ang lokal na kultura, sabi ni Jessica. Ang mga rest stop sa Amerika, kahit saang estado ka pumunta, pare-pareho lang. Pero dito, bawat isa ay may pagkakaiba. May tindahan pa ng souvenir. Tumango ako. Kahit maliit na bansa ang Pilipinas, bawat rehiyon ay may iba't ibang kultura ng pagkain. Sa mga stopover, natitikman natin ang mga specialty at nakakabili pa ng alaala. Tinawag na kami ng driver. Pabalik sa bus, ang aking mga kaibigan ay puno ng bitbit na pagkain at inumin. Sabi ni Jessica, Emily, inaamin ko, sa stopover pa lang, marami ka ng puntos. Nahiya tuloy ako para sa mga rest stop sa Amerika. Naisip ko, hindi pa nga tayo nakakarating sa Maynila. Ang tunay na laban ay nasa tren pa lang. Pagdating sa Maynila, ang una naming agenda ay mag-shopping sa Greenbelt. Nagpasya kaming sumakay ng MRT mula sa aming hotel. Nagreklamo si Jessica, MRT? Hindi ba pwedeng mag-taxi? Kapag naiisip ko ang subway sa New York, nandidiri ako mga daga, amoy at nakakatakot. Nakasakay na ba kayo sa subway ng New York? Marumi, mabaho, maingay at nakakatakot. Normal na makakita ng mga dagang tumatakbo sa riles, mga homeless na natutulog sa loob ng tren. Sa gabi, nakakatakot sumakay mag-isa. Ang aircon ay hindi gaanong malamig. Sa tag-araw, para kang nasa oven. Kinumbinsi ko si Jessica, ang MRT sa Maynila, hindi katulad ng sa New York. Maniwala ka sa akin, 2 istasyon lang. Kung hindi mo magustuhan, magta-taxi tayo. Pagpasok pa lang sa istasyon ng tren, nagsimulang mag-react ang aking mga kaibigan. Unang nagsalita si Olivia, Wow, bakit ang liwanag dito? Mataas ang kisame, maliwanag ang mga ilaw. Ang mga istasyon ng MRT sa Maynila ay maliwanag at malinis, kabaligtaran ng madilim at maalinsangang mga istasyon sa New York. Walang amag sa dingding, walang tumutulong tubig mula sa kisame. Sabi ni Jessica habang palingon-lingon, at bakit ang tahimik? Sa New York, laging maingay. Hindi ba nagsisigawan ng mga tao dito? Nang itap namin ang aming beep card sa gate, humanga na naman si Olivia. Isang card lang, pwede na sa bus at tren, at may transfer discount pa. Ipinaliwanag ko, oo, ang isang beep card ay magagamit sa karamihan ng pampublikong transportasyon sa Maynila, MRT, LRT, mga bus at ilang ferry. May mga promo at discount din. Sa New York, magkahiwalay ang bayad sa subway at bus. Walang discount kung lilipat ka ng sasakyan. At kung maglo-load ka sa iyong Metro card, kailangan mo pang pumila sa machine. Bumulong si Jessica, nakakahiya ang MTA sa New York. Gumagamit pa rin tayo ng sistema na parang panahon pa ng token. Pagbaba namin sa platform, isa na namang sorpresa ang sumalubong. Natigilan si Jessica at nagtanong, ano yan? Glass wall? May pinto sa pagitan ng riles at platform? Ang mga platform ng tren sa Maynila ay may mga platform screen doors. Ito ay isang safety feature na pumipigil sa mga aksidente ng pagkahulog sa riles. Nakakatulong din itong bawasan ng ingay, alikabok, at pinapabuti ang epekto ng air conditioning. Mula sa pananaw ng isang pre-med student, sabi ni Olivia, wow, ito ay isang revolusyon sa kaligtasan, 0 accidents. Sa subway sa Amerika, dose-dose ng tao ang namamatay taon-taon dahil sa pagkahulog sa riles. Bakit walang ganito sa New York? Sumagot ako, ang subway sa New York ay isang infrastruktura na mahigit 100 taon na. Itinayo pa noong 1904. Ang pag-install ng bago ay mangangailangan ng napakalaking pondo. Ngunit ang MRT sa Maynila ay ilang dekada pa lang, kaya madaling mag-adopt ng pinakabagong teknolohiya dahil dinisenyo na itong moderno mula sa simula. Dumating ang tren, ang mga pinto ng platform at tren ay sabay na nagbukas. Pagpasok namin sa loob, napasigaw na naman si Jessica. Ang lamig ng aircon at may screen sa taas. Ang mga tren sa Maynila ay may mga LCD screen na nagpapakita ng susunod na istasyon.
transfer information, balita, at weather updates. Mayroon ding anunsyo sa Ingles. Sa subway sa New York, wala nito. Kung gusto mong malaman ang susunod na istasyon, kailangan mong pakinggan ang hindi malinaw na anunsyo o silipin ang pangalan ng istasyon sa labas. Kinuha ni Olivia ang kanyang smartphone, may libreng wifi pa sa loob ng tren at ang bilis. May libreng wifi sa mga tren sa Maynila. Maaari kang gumamit ng internet ng walang patid kahit tumatakbo ang tren. Isang bagay na hindi mo aakalain sa subway sa New York, kung saan nawawala ang signal sa pagitan ng mga istasyon. Nag-upload ng video si Sofia sa TikTok. Pwede akong mag-upload ng video agad? Pwede pang mag-live habang nasa tren. Umupo si Jessica. Malinis ang upuan. Walang chewing gum, walang sulat, walang amoy. Ngumiti ako. Nililinis ang mga tren dito araw-araw at ang mga Pilipino ay bihirang kumain sa pampublikong sasakyan at mahina lang kung mag-usap sa telepono. Isa pang bagay na ikinagulat nila ay ang kabaitan ng mga tao. Tanong ni Olivia, bakit tumatayo ang mga tao para paupuin ang mga bata at matatanda? Sa New York, kanya-kanyang diskarte. Ang kultura ng pagbibigay ng upuan sa mga bata, buntis, matatanda at may kapansanan ay normal sa lipunang Pilipino. Pagdating namin sa istasyon ng Ayala, habang pababa, huling beses na humanga si Olivia. May mga escalator at elevator. Madali para sa mga may kapansanan o matatanda. Mayroon ding tactile paving para sa mga bulag. Sa New York, wala pang 25% ng mga istasyon ang may elevator. Halos imposible para sa mga naka-wheelchair na gumamit ng subway. Ngunit ang MRT sa Maynila ay may mga elevator at escalator. Habang papalabas ng istasyon, bumulong si Jessica. Emily, inaamin ko. Nagsisimula na akong mahiya para sa subway ng New York. Ipinagmamalaki natin na tayo ang pinakamagandang lungsod sa mundo pero ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas ay mas nauuna pa sa atin. Sumagot ako, wala pa tayo sa kalahati. Bukas, kakain tayo ng totoong pagkaing Pilipino. Doon magsisimula ang tunay na karanasan. Ang ikalawang araw ay para sa food trip. Sinimulan namin ang almusal sa isang palengke, ang farmer's market sa Cubao. Habang naglalakad mula sa istasyon, hindi tumigil sa pagkuha ng litrato ang aking mga kaibigan. Malinis na kalsada, mababait at nakangiting mga Pilipino. Pagpasok pa lang sa palengke, sabi ni Olivia, wow, ang bango, may amoy ng prito, matamis at mga pampalasa. Ang saya ng ilong ko. Ito ang katangian ng isang palengke sa Pilipinas kung saan 12 ng pagkain ang niluluto ng sabay-sabay. Dinala ko sila sa isang karinderya para sa almusal. Ano ang tapsilog? Tanong ni Olivia. Ito ay tapa o cured beef na may sinangag at itlog, kumpleto sa protina at carbohydrates. Paliwanag ko habang umu-order. Nang dumating ang bagong lutong tapsilog, mainit pa at umuusok, unang sumubok si Jessica. Nagbago ang kanyang mukha. Wow, ang sarap nito. Malasa ang baka at perpekto ang pagkaluto ng itlog. Nang makita niya ang presyo, nagulat na naman siya. Ay, 150? Para sa ganito kalaking serving? Wala pang 3? Sa New York, kung kakain ka ng ganito kasariwang pagkain, kailangan mong magbayad ng 20 hanggang 25. Kung may tip pa, halos daliampat-tis na. Pero dito sa palengke sa Pilipinas, sa 150 busog ka na. Sunod, kumain kami ng lechon at sinigang. Umupo kami sa isang maliit na kainan at umorder. Unang tikim ni Olivia sa sinigang, namula ang kanyang mukha. Ang asim, parang may sumabog sa bibig ko. Pero, hindi ko mapigilang kumain pa. Ang sarap, ang asim ng sinigang ay kakaiba. Sa simula, manhid ang dila mo, pero hindi mo mapigilang kumain pa. Ang balanse ng asim, alat at linamnam ay nakakahalina. Sa huli, kumuha ng tinidor si Jessica. Subukan ko nga. Sumubo siya at napaubo. Grabe, bakit ang asim nito? Tubig please. Pero bakit hindi ko mapigilang kumain? Anong klaseng lasa to? Parang droga. Nag-video si Sofia. Kailangan kong i-post to sa TikTok. Spicy Food Challenge version, Sour Food Challenge. Para sa tanghalian,
Nagpasya kaming kumain ng samgyeopsal, isang Korean-style BBQ na napakapopular sa Pilipinas. Pagpasok sa restaurant, tanong ni Olivia, "Tayo ang mag-iihaw? May grill sa mesa." Tumango ako, "Oo, sa Pilipinas, ang mga customer ang nag-iihaw. Iyan ang saya ng BBQ dito. Kontrolado mo kung gaano kaluto ang karne." Nang ilapag ang karne sa mainit na grill, sumirit ito. Ang amoy ng natutunaw na taba ay nakakagutom. Nag-video si Jessica. ASMR video to. Siguradong magugustuhan ng mga kaibigan ko sa Amerika. Tinuruan ko sila kung paano kumain ilagay ang luto ng karne sa lettuce, lagyan ng sarsa at kainin. Ginawa ni Olivia at humanga. Wow! Ang galing ng kombinasyon. Ang lutong ng gulay ay bagay sa lambot ng karne. Hindi ko alam na ganito kasarap ang ganitong sarsa. Ang katotohanang unlimited ang mga side dish at gulay ay isa ring sorpresa. Tanong ni Jessica. Teka, libre lahat ng gulay na to? Hindi additional charge? Lettuce, kimchi, toge, lahat kasama na? Sa mga samgyeopsal restaurant sa Pilipinas, karaniwang buffet style ang mga side dish. Isang bagay na hindi mo aakalain sa Amerika, kung saan ang isang side dish ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 58. Nagulat na naman si Olivia nang magbayad. Samgyeopsal, para sa 3 tao, unlimited sides, lahat na. I-1,500 lang? Wala pang 9 bawat isa? Sa Amerika, kung kakain ka ng BBQ na ganito, 50 na bawat tao, hindi pa kasama ang tip. Tiningnan ni Jessica ang resibo. Hindi kailangan mag-tip? Walang tipping culture sa Pilipinas. Paliwanag ko, oo, hindi kailangan. Kasama na sa presyo ang service charge. Minsan, kung magbibigay ka, magtataka pa ang staff. Sa gabi, tinapos namin ang araw sa Jollibee Chick Enjoy, isa sa pinakasikat na pagkaing Pilipino. Ayon sa mga survey, ito ay paborito ng maraming dayuhan. Nang dumating ang delivery sa hotel, lumaki ang mga mata ni Jessica. Ganito karami, 500 lang, wala pang 9. Sa Amerika, kung o-order ka ng ganito karami, kailangan mong magbayad ng 45, hindi pa kasama ang delivery fee. Ang malutong na balat, ang malinamnam na laman, at ang gravy. Habang kumakain, walang tigil sa papuri ang aking mga kaibigan, sabi ni Olivia. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sikat ang pagkaing Pilipino sa buong mundo. Masarap, iba-iba, at napakamura. Kung ikukumpara sa cost of living sa Amerika, paraiso ito. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, bumulong si Jessica, Emily. Inaamin ko, minamaliit ko ang Pilipinas. Sa pagkain pa lang, sulit na ang pagpunta dito. Ang daming comments sa Instagram ko. Ngumiti ako. Bukas, dadalhin ko kayo sa isang mas espesyal na lugar. Ang lugar na nagpabago sa buhay ko 5 taon na ang nakalipas. Sa huling araw, gusto kong dalhin ang aking mga kaibigan sa isang espesyal na lugar, ang ospital na nagligtas sa aking buhay. Sumakay kami ng isang premium bus mula Maynila. Ang pagsakay sa modernong bus ay isa ring bagong karanasan para sa kanila. Habang naghihintay sa terminal, sabi ni Olivia, "Ito ba yung sikat na P2P bus ng Pilipinas? Maluwang daw at komportable?" "Oo, at mabilis lang ang biyahe natin. Kung ganitong distansya sa Amerika, kailangan mong mag-drive ng 5 oras o kung eroplano, buong araw ang masasayang sa airport." Nang dumating ang bus na may sleek at modernong disenyo, humanga si Sofia. Parang bus mula sa future. Ang ganda ng design. Pagkasakay, nagulat si Jessica. Mas maluwang pa sa economy class ng eroplano ang upuan. May legroom. Tiningnan ni Jessica ang labas ng bintana. Halos hindi gumagalaw ang bus at ang tahimik. Parang nasa eroplano pero kitang-kita ang view. Mabilis na lumipas ang oras. Pagdating namin, sumakay kami ng taxi papunta sa ospital. Hindi pa rin nila alam kung bakit ko sila dinala doon. Akala nila, bahagi pa rin ng tour. Nang tumayo kami sa harap ng ospital, hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Ito ang lugar na binalikan ko pagkatapos ng 5 taon. Ang gusali ay pareho pa rin, ngunit mas malinis at moderno. Sa entrance, may mga sign na para sa mga dayuhang pasyente. Bumalik lahat ng alaala ang araw na isinugod ako sa ER. Ang takot sa operating table,
ang ginhawa ng magising, at ang sandaling matanggap ko ang 40,000 na bill. Tanong ni Jessica, Emily, nasaan tayo? Bakit tayo nasa ospital? May sakit ka ba? Ikinuwento ko ang lahat. Ang tungkol sa aking operasyon sa appendix sa ospital na ito, 5 taon na ang nakalipas, ang gastos na 45,000 lang, samantalang sa Amerika aabot sa 10,000. At kung paano binago ng karanasang iyon ang aking buhay. Nakapasok ako sa Stanford dahil sa ospital na ito. Hindi nalubog sa utang ang pamilya ko dahil dito. Seryosong sinabi ni Olivia, Emily, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka nagpumilit na pumunta sa Pilipinas. Hindi lang ito isang ordinaryong biyahe. Tumango ako. Ang Pilipinas ang bansang nagligtas sa aking buhay. Hindi lang nila ako inoperahan, kundi iniligtas din nila ang aking pamilya mula sa pagkalugi. Kung sa Amerika nangyari ito, ang aking ama ay muling malulubog sa utang, ang aking ina ay labis na magdadalamhati, at ako ay hindi na makakapag-aral sa kolehiyo. Pumasok kami sa lobby. Malinis at moderno pa rin. Tulad ng dati, may counter para sa mga international patients, may mga signs sa Ingles, Chinese, Japanese at Russian. Lumapit ako sa counter at sinabi, 5 taon na po ang nakalipas, naging pasyente po ako dito. Isang high school student mula Amerika, inoperahan sa appendix. Maari po bang malaman kung nandito pa ang nurse na nag-alaga sa akin? Napakabait ng staff. Hinanap niya sa sistema at ngumiti. Kayo po si Miss Emily Johnson? Opo, may record po kayo. Ang nurse na nag-alaga sa inyo ay nagtatrabaho pa rin po dito. Tatawagan ko po siya sandali. Makalipas ang 10 minuto, bumaba ang nurse. Nang makita niya ako, lumaki ang kanyang mga mata. Emily, ang batang Amerikana. Napaluha ako. Naaalala niyo pa po ako? Namula rin ang mata ng nurse. Oo naman, ang 70 taong gulang na halos pumutok ang appendix. Yung umiiyak na ayaw magpa-opera. Ang laki mo na, at lalo kang gumanda. Sinabi ko ang gusto kong sabihin sa loob ng 5 taon. Salamat po. Dahil po sa inyo, narito ako ngayon. Nakapasa po ako sa Stanford University, nag-aaral ng business. Hindi ko po nakalimutan ang sinabi niyo noon, The Philippines is your friend. Totoo po, kaibigan ko po ang Pilipinas. Hinawakan ng nurse ang aking kamay. Natutuwa akong makita kang lumaking malusog. Naaalala ko pa noong umiiyak ka. Sinasabing wala kang insurance, walang pera, ang sakit sa puso. Salamat at bumalik ka sa Pilipinas. Sina Jessica, Olivia at Sofia ay nakatayo sa gilid. May luha rin sa mata ni Jessica. Bumulong siya. Emily, hindi ko alam na may ganito kang kwento. Habang papalabas ng ospital, bumulong si Olivia. Emily, patawad. Patawad kung sinabi kong underdeveloped na bansa ang Pilipinas na hindi maganda ang healthcare system nila. Lubos akong nagkamali. World class ang medisina ng Pilipinas. At napakamura pa. Dagdag ni Jessica. Ako rin, patawad kung sinabi kong delikadong bansa ito dahil sa politika. Wala akong alam. Ang Pilipinas ay ligtas, malinis at isang maunlad na bansa. Maraming bagay na mas maganda pa kaysa sa Amerika. Sinabi ko sa kanila ayos lang. 5 taon na ang nakalipas, ganoon din ang iniisip ko bago ko ito maranasan mismo. Lahat tayo ay maaaring magkaroon ng prejudice. Ang mahalaga ay ang tapang na baguhin ang ating isipan pagkatapos maranasan ang katotohanan at mayroon kayo niyan. Sa bus pabalik sa airport, nagsalita si Jessica. Emily, babalik ako sa Pilipinas. Sa susunod, gusto kong pumunta sa Palawan, sa Cebu. Isasama ko ang iba pa nating mga kaibigan. Tumango si Olivia. Ako rin. Gusto kong pag-aralan pa ang healthcare system ng Pilipinas. Pwede itong maging topic ng thesis ko. Kung bakit nagagawang magbigay ng ganito kahusay na serbisyong medikal sa napakamurang halaga. Ipinakita ni Sofia ang kanyang smartphone. Sumabog ang views ng TikTok ko. Ang video ng night market umabot na ng 1 milyon. Karamihan sa comments, gusto nilang bumisita sa Pilipinas. Habang nagche-check-in sa NAIA, naisip ko, ang 72 oras na paglalakbay na ito ay tunay na nagpabago sa buhay ng aking mga kaibigan. Tulad ko, ang prejudice ay naging paghanga, ang kamangmangan ay naging pag-unawa. Bago sumakay ng eroplano, lumingon ako pabalik sa lupain ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagligtas sa aking buhay.
Salamat sa pagprotekta sa aking pamilya. Babalik ako. Siguradong babalik ako. Nagpaalam ako sa aking isipan at sumakay ng eroplano. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko ang 3 kaibigan na ngayon ay mga kaibigan na rin ng Pilipinas. Ang 72 na oras na paglalakbay ni Emily Johnson ay nagwakas na. Ang Goan 40,000 na operasyon, ang mga platform screen doors sa MRT, ang Samgyeopsal, para sa 3 tao sa halagang eri 1,500 lahat ng ito ay katotohanan. Ang 72 oras ay nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi lang tungkol sa magagandang dalampasigan o boxing, mayroon itong world-class na sistemang medikal, isang futuristic na pampublikong transportasyon, masarap at murang pagkain, at ligtas at malinis na mga kalsada. Marami pang bagay sa Pilipinas na hindi mo malalaman hanggat hindi mo ito nararanasan mismo. Subukan mong imbitahan ang iyong mga kaibigang dayuhan at makikita mo ang sandali kung saan ang kanilang prejudice ay nagiging paghanga. 72 oras lang, sapat na.